Ito nga, kamakailan lang, Audrey, nag-viral sa TikTok tungkol sa post na hindi na marami ang sabaw ng instant noodles. Marami ang nakarelate at nating dito. At dito nga, na-realize ng marami sa atin, Audrey, kung gaano kahirap ang buhay noon at kung gaano na to kalayo ngayon. Totoo ka dyan, Patrick. Ano? Maganda nga na nakikita at na-appreciate natin yung mga ganung pag-usad. Malaki man o maliit na tagumpay, dapat po natin itong i-celebrate. At upang ipaalala at gabayan po tayo patungkol rito, makakasama po natin ang registered psychologist na si Yeng Gatchalian. Good morning po, ma'am. Gandang umaga po. Ayan, susubukan natin na maka-reconnect kay ma'am. Pero alam mo, Patrick, I remember, kasi batang 80s ako eh. Oo. Nung time namin, hindi ka pwedeng mag-request ng mga pagkain. Kung ano yung inihatag sa'yo ng magulang mo sa lamesa, dapat, ng lolo't lola mo sa lamesa, yun. Kasi ngayon, ibang-iba na eh. Oo. May social media na, pwede kang umorder online. Especially nung pandemic, natutunan natin to, no? Ayan, well, anyway, Ito, balikan natin, oo. Nandiyan na si ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Hi, good morning. Ayan. Good morning. Hello, Ma'am Yeng. This is Patrick nga po. And Audrey, bakit nga po ba mahalaga yung pag-celebrate ng small wins sa buhay? At maaari niyo po bang ipaliwanag yung psychological benefits of acknowledging progress? Ang ganda ng topic natin, tamang-tama sa Pasko, no? Napakahalaga nung pag-acknowledge ng mga small wins natin. Kasi kapag ito mga small wins na to, ito yung mga maliliit na di ba, mga achievements natin. Yung recognition mismo ng small wins natin, yung recognition natin, ay nare-recognize ng brain mo. So kapag yung brain mo, nasasanay siya na nag-a-appreciate ng mga small wins mo, nagre-release ito ng dopamine. Yung dopamine kasi napakagandang, napakagandang chemical nito sa katawan natin, nagagaling sa isip natin. Nagbibigay ito ng pleasure. So kapag meron kang nakakasanayan na pag-appreciate at pag-celebrate ng small wins, patuloy ang secretion ng dopamine mo, nasasanay yung brain mo na kahit na maliit na bagay, natutuwa ka. At kapag nagkakaroon ka ng appreciation na to, nagiging mas positive yung emotions natin. Napakaganda noon. Actually, hindi lang dopamine. Pati yung tinatawag na oxytocin, kasi di ba, oxytocin, bonding hormone, love hormone. Kapag nare-release ito, pakiramdam mo hindi ka nag-iisa, parang may support ka. Ang serotonin naman, nare-regulate ito yung mood mo. So kapag may mga maliliit na bagay kang sineselebrate, natutuwa ka, na-appreciate mo, gumaganda yung mood mo eh. You may not be the happiest person, but for some reason, nagiging mas maayos yung mood mo. At yung endorphins, painkiller yan. Kumbaga, di ba, pag meron tayong mga small wins, meron kang pinagdadaanan na struggle minsan. Pero, pag nasanay ka, ang brain mo nasanay na nagsa-celebrate at nag-appreciate yung mga maliliit na bagay na minsan nakakasakit sa'yo, ay nagiging parang napapatungan siya ng saya, napapatungan siya ng appreciation. At ang maganda doon, nasasanay ka, hindi ka nagiging complainant. Kasi yung maliliit na steps na yan, nakikita mo, nakakasanayan ng katawan mo, nakakasanayan ng sarili mo. Ang nangyayari doon, nagiging mababaw kang tao. Ang ganda na rin, kasi pag mababaw kang tao, appreciative ka. Nagiging mas positive yung emotions, di ba? And nakaka-increase ito ng resilience natin. Ma'am Yem, kanina nga kinikwento ko, no? Ibang-iba yung buhay noon sa ngayon. Oo. Ngayon, ang dami ng options. Pero Ma'am Yem, ito, pag-usapan po natin yung gratitude at contentment. Ano po ba yung mga practical tips para ma-appreciate mo yung mga nangyayaring mahalaga sa buhay mo? Ang practical tips natin for appreciation, sanayin natin yung sarili natin na kapag meron tayong ginagawa, titignan mo kagad yung benefit nun, yung tinatawag nating meaning making. Ano ba ang halaga nitong ginagawa kong ito para sa akin?
Kasi kapag madalas tayo doon sa, ano ba yan, palpak na naman. Ay naku, mali na naman yung ginawa ko. Okay naman yon. Kasi nire-recognize mo where you went wrong. Pero mas maganda kasi na halimbawa, ay, nagkamali ako, sige, saan ako dapat mag-improve? Kapag susundan mo kagad ng ganong klaseng positive talk, makakasanayan mo yun eh. Kumbaga, nare-reinforce ka kasi nakikita mo kagad yung benefits nun. So kapag ganun yung nagiging attitude natin, doon sa mga ginagawa natin sa buhay, no, yung mga daily activities natin, kahit may simple pagluluto, ay, nag-eat ko yung recipe na gusto ko, di ba? Kapag gano'n, nasasanay ka, nag-i-improve yung optimism mo. Sa totoo lang, kapag grateful na tao ka, kasi di ba magaang yung pakiramdam mo, nababawasan nun ang stress. Kasi mas nakikita mo yung value, nakikita mo yung kagandahan ng ginagawa mo. Okay lang din na nakikita mo yung hindi tama. Okay lang din na nalulungkot ka kapag may mga mali tayong nagagawa. Pero yun ay recognition na meron pala akong dapat na mas gawin. Kapag nakakasanayan mo yun, nagiging resilient ka, nag-i-improve din yung iyong energy, mas nakakatulog ka ng maayos kasi hindi ka nababagabag, di ba? Tapos ang maganda doon, pati may health benefits to sa katawan mo. Dahil hindi ka masyadong nasa-stress, regular ang heartbeat mo, nakakaiwas tayo sa mga heart issues, high blood pressure, naiiwasan natin yung poor lifestyle, hindi ka masyadong kakain ng mga comfort food na yan, na nakakadagdag ng hindi magandang mga chemicals sa katawan natin. Kasi nagkakaroon ka ng satisfaction sa kung ano yung meron ka ngayon. Ayan, magandang habit yun, ano, Patrick? Oo. Yung ma-appreciate mo yung kahit yung maliliit na bagay na positibong nangyayari sa buhay mo, nakakataba ng puso. Actually, hanggang ngayon, ganyan din ako minsan kasi nung estudyante ako, may mga bagay akong di nabibili, hindi na kagaya ngayon. Kaya na nating bilhin kahit pa paano. At yan nga po, Ma'am Yeng, Yes. maraming salamat po sa inyong oras